Sakripisyo, yung sakripisyo pagka nag-aral ka ng panggagamot, pag naging albularyo ka, may mamamatay sa pamilya mo o mamamatay sa pamilya mo yung magsasakripisyo pag nag-aral ka bilang manggagamot. Kaya pag-usapan natin katanungan ni Kuya, tara. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya pagmamahal na ibinibigay ko sa iyo. Magpakumbaba at maglingkod ng buong puso. Magbigay ng kapatawaran at magmalasakit sa mga nangangailangan. Bawat sa pagkakataon, maging liwanag ng pag-ibig at daan ng pag-asa sa puso ng iba. Sa pamamagitan ng iyong mga gawa, ilantad mo ang tinig ng aking pagmamahal. Palakasin mo ang iyong pananampalataya sa akin at isabuhay ang aking mga aral. Ipakita mo ang kahalagahan ng pag-asa, kabutihan at kagandahang loob sa mundo. Huwag kang matakot sa mga hamon. Alam kong may kakayahan kang lampasan ang mga ito. Sa dilim man o liwanag, lagi kitang kasama sa bawat pagsubok at tagumpay. Magpatuloy ka sa paglalakbay ng buhay na puno ng pagmamahal, kabutihan. Isabuhay ang pananampalataya at magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Magmalasakit sa iba. Yan, mapagpalang araw sa inyo lahat. God bless at more blessings sa inyo. May katanungan nating kagimat kung meron daw sakripisyo ang pag-aaral ng mundo ni spiritual o yung pagiging albularyo. May sakripisyo daw na mamamatay ang isa sa pamilya mo o relatives mo. Ino daw binang, ito ang kanyang katanungan. Ayan. At lagi sinasabi lahat na naghahanap po ng aklat po ay kay Anthony Eslatigo Valderrama, kayo Romecta. Po, pesing ko niya. Pati po mga libreta. Ayan, mga kagimat, no? Mga kagimat, itong part ng sakripisyo, ito yung mga sinasabi din pati ng mga matatanda. Pagka ang manggagamot walang pag-asenso, mamalasing sa buhay. Ito mabigat to kasi ang tanong niya, pag nag-aral ka ba ng panggagamot ay may sakripisyo mamamatay ang isa sa pamilya mo? Hindi po. Wala po yan. Yan po yung mga haka-haka na lang po yan. Mga pamahiin na dapat nating iwasan. Oo. Kasi every time na iniisip mo kasi, lalo kang dadali sa ganyan. Pero kasi ako nabasa sa Bible kasi na every time na iniisip natin at lating binabanggit, lalo po nangyayari sa pamilya natin. Pag sinabi natin minamalas tayo, mamalasin, lalo kayong mamalasin. Kasi po nahahatak niyo yung negative energy. No? Ngayon, sa may mamamatay family, Kuya, ako po ay dekada na pong naggagamot. Ilang taon na po ako nanggagamot. At ako'y may grupo pa. Hanggang ngayon po wala po nangyayari sa amin ganyan. Wala pong namamatay. Ilang dekada na po. Isipin nyo na sa akin na lang at sa inyo, is ano po, maaari po sa iba may namatay, nagkataon lang po. Ang problema, kakaisip nila dahil kasi nga meron sa kanilang mga nagkukwento at yung mga naninira about sa mundo ni spiritual, is nadadala po kayo na negatibo hanggang sa iniisip nyo na iniisip. Pero hindi po. Hindi po yan magiging sakripisyo kasi pagtulong po ang ginagawa nyo. Magiging sakripisyo lang kayo kung kayo ay ginagawa pang-agrabyado, pananakit sa tao na ginagawa nyo, hindi na nanggagamot kayo, nananakit na rin kayo, tapos nasilaw na kayo sa pera. Yan yung mga part na sinasabi na merong balik pagdating ng panahon. Siguro hindi pa ngayon, pero pagdating ng panahon, mga ganun. Yung naging over kayo. Ayun mga history na, wag sa magagalit yung iba, yun po yung mga part ng history sa katanungan ni Kuya. Wala pong sakripisyo hanggat tumutulong kayo ng bukal sa puso. Opo, kahit anong gawin niyo po ay hindi po kayo para mahal po. Nagkataon lang po na maaaring namatayan kayo, pero yun po, nagkataon lang po, hindi po ganun. Kasi ako po, taon na po ako eh. Wala naman nangyari sa amin ganyan. Hindi naman ako minalas. Yung part ng malas kasi, mga kagimat, sa part ng minamalas kasi, minsan, ba't ba minamalas yung tao? Kasi nga po, nag-focus sila sa gamutan, wala naman, hindi naman ganun kalakas ang gamutan nila. Magpo-post kayo sa gamutan, hindi na kami tatrabaho, kung di gamutan na. Kung kayo dinadagsanan ng pasyente, pinipilahan na kayo. Sa donation kasi, makakabawi na kayo sa donation lamang. Pero kung kayo naman ipaila-ila lang pasyente nyo, pinukusan nyo, hindi na kayo nagtatrabaho, nag-isip one tamad na kayo, O one tamad na nangyari sa inyo,
pinukusan yung gamutan pero wala naman kayo ibang pasyente, pailan-ilan lamang, talagang mamalasin kayo. Wala kayong pagkukuhanan eh. Di ba? Wala kayong pagkukuhanan. Kaya dapat, siyempre, kung hindi pa ganun karami ang pasyente nyo, hindi pa kayo pinipilahan, may donation box lang kayo, okay lang naman yan, is huwag muna kayo mag-focus sa gamutan. Magtrabaho muna din kayo, mga part-time kayo. Kumbaga, alternate nyo yung gamutan tsaka yung part-time na trabaho para di po malas. Okay, sana makatulong kay Kuya ang konting kaalaman ng ating kagimat. Salamat, God bless. Wala pong, sabi Kuya, wala pong na mamamatay po ang family. Sakripisyo, walang sacrifice po na ganyan po. Hanggat tumatawag tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, hanggat sila ang tinatawag natin, hindi tayo magkakaganyan po. Maraming salamat. God bless sa inyo lahat.